question, bakit daw hindi ilabas ang medical records ng ating Pangulo? Oo. At ano ba talaga ang kondisyon ng kanyang kalusugan? Mm-mm. Baka naman makaapekto na sa kanyang pamamahala ng ating pamahalaan. Sa batas, partner, ano ba ang nakasaad at paliwanag pagdating sa kalusugan ng Pangulo? Pagdating sa kalusugan, it is only the President and only the President no, who has the right to disclose kung ano talaga ang kondisyon ng kanyang kalusugan, ng kanyang health. Oo. Diba? Ngayon, sa kaso kasi ni President Marcos Jr. na napabalitang pumunta sa St. Luke's Hospital. Ano ba yung sakit niya? Parang ang hirap kasi at bigkasin diverticulitis Yeah, na. that's Diba? true. Oo. So, marami ang naghahaka-haka na malubha ang karamdaman ng Pangulo dahil minsan hindi umatin na meeting. Correct. Pero yung pala pinagpahinga lang sandali ng kanyang doktor. Pero lumabas sa punto na may panawagan na magbitiw ang Pangulo dahil sa kanyang kalusugan na hindi naman daw pinaliliwanag, hindi naman daw pinakikita ang medical records. Gaano kahalaga din ito ang medical records, attorney? Alam mo, ayon sa ating saligang batas, it is only the President na, yun nga sabi ko kanina, na pwede magsabi kung siya ay capacitated to govern, no, regardless kung may sakit siya or wag lang malubha yung sakit. No, pero kung mga ganitong klaseng sakit lamang na diverticulitis ba to? At sinasabi ng isang abogado na mandatory daw na dapat i-disclose at ipakita yung medical records niya. Ito po ay walang batayan sa ilalim ng ating saligang batas sapagkat sinasabi sa ating saligang batas na ang presidente ay hindi obligado na i-disclose ang full details of his medical records at it is already enough that he will tell the public na I'm good. No, maganda ang health condition ko. Pinagpahinga lang ako ng doktor. At no one can compel the president to disclose the full details of his medical records. Not even the court can compel the president. Siya lang ang pwede. That is what you call as executive discretion. Nasa sayo kung bilang Pangulo. Kaya pala, partner, dumaan sa newsfeed ko, there's this one kasama natin in media asking some questions kay Yusek Claire. Ayan, good evening po, Attorney Claire. Sabi niya, nasaan ang medical records ng Pangulo? At ang tanong niya kay Yusek Claire, sabi niya kay Attorney Claire, ang sabi niya doon ay, bakit ang hindi doktor ang magsabi? Bakit ang Pangulo ang nagsasabi na okay siya, di ba? Yun yung tanong, bakit hindi yung doktor, partner? Alam mo kasi kung nabasa lamang sana ng ating mga mamamahayag ng ibang mga katunggali sa politika ng ating Pangulo, yung kaso ni De Leon versus Duterte, na dinesisyonan ng Korte Suprema noong 2020 na kung saan kino-question ang health condition ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pinipilit siyang ilabas ang full details of the medical records. Pero dito sa kaso na to na nakarating sa Korte Suprema, sinabi ng Supreme Court, hindi nyo pwedeng i-compel ang Pangulo na ilabas ang buong detalye ng kanyang medical records. That is an executive discretion. That is what the Supreme Court said. At ang sabi ng Korte Suprema, unless the President is in serious illness, that is the time that you can call the President to step down. Because according to the Constitution, there are 3 cabinet secretaries who can who is allowed to have direct access to the President to know the true health condition of the President. And these 3 cabinet secretaries are, number 1, the Defense Secretary. Number 2, the AFP Chief of Staff. Number 3 is the Secretary of the Foreign Affairs. Why? Because they are all involved in the national security of the country. Sila lamang tatlo sa batas, partner, attorney. Sa batas, they are allowed to have direct access to the President and to know
what is the true health condition of the president. Kasi kung nalaman na nila, partner, na talagang halimbawa, wag naman pahintulot ng Panginoon, ang isang presidente ay nasa delikadong serious na. Ano ang kanilang susunod na gagawin, partner, sa batas? They need to convince the entire members of the cabinet Congress to write a letter to the House of Representatives and tell the House that the president health condition is very serious and is no longer capable of governing the country. And so the vice president will... And so there is a need to call the vice president to take over the presidency. Okay. Ano mga seryosong sakit yun? Ano ba mga seryosong sakit? Tawagan nga natin Huwag natin isipin yan. Hindi mangyayari yan in Jesus' name. So partner, sabi ni attorney ni Yusa Claire, bakit? Sabi niya, kailangan pa yun. Sabi na nga ng Pangulo okay nga siya. Siya na nga nagsasabi. Kaya niya, okay naman siya. So ano doon? Sabi nung taga-media na yon, nakasamahan natin, sabi niya, dapat doktor. Dinidiin niya sa doktor ang magsabi. Hindi, para ang gusto yung paunawa. Tama ba ako mga kayubi, Maria Nanale? Ang sinasabi niya is, bakit si Pangulo? Ba't hindi yung dumidepensa siya na doktor? Hindi, kung babasahin ng Article 7, Section 12, at ang kaso ng Supreme Court, De Leon versus Duterte, malilinawagan ang taong bayan kung bakit ang Pangulo ay hindi dinidisclose ang detalye ng kanyang medical records. Because, as I have mentioned, that is what we call the executive discretion. Bakit sabi ni Tama, Addictus Rex, mas credible po dapat kung doktor? There is no provision in the Constitution that requires that it must be a medical doctor who will disclose the health condition of the president unless it is a serious illness. Kaya si Jose Claire, nakita ko nga din, saan ko ba nakita yun? Nasa likod niya si Pangulo. Sabi niya, sir, sabi niya, baka sabi nila AI to. Diba? That is already enough. He's very healthy. Tapos the morning, nagtrabaho pa siya. Yes. That is sufficient enough. No need to tell the public, ito yung records ko. Kalokohan yun. Partner. Yun pala ang ano doon. Batas na nagsasabi niya at jurisprudence. Basahin niyo po yung De Leon versus Duterte. 2020 decision of the Supreme Court involving the former president. Kaya nga yung sagot ni attorney, tama, Addictus Rex, sabi niya nga attorney partner, katawan niya yun Tama naman. Okay naman siya diba? Tsaka batas yun. So yan malinaw po yan. Yun. Kasi partner doon nagkakaroon ng ng debate is at paliwanag at doktor May nakita nga ako, napanood ako isang vlog ng isang lawyer. Hindi ko nababanggitin yung pangalan kasi sabi niya it is obligatory and the president is mandated by law to step down because he cannot disclose his true health condition. No? Kapag ganyan dapat yan bumaba na siya dahil meron ng suspecha at duda ang taong bayan sa kanyang kapasidad na mag-govern at sabi nung abogado mandatory to tell the truth. Ang truth ang sasabihin ko wala naman ako seryosong illness. Diba? Ito pinagdidiin na ng iba. Hindi, ilabas yung diba? Gusto nilang maupo si Vice Presidente kasi. But there's nothing wrong naman, partner, if halimbawa, yung doktor din ang magsabi that our president is ganyan-ganyan, he's fit. Okay din yun, partner. Okay lang naman kung pahihintulutan ng Pangulo. It is a discretion pa rin of executive the executive. Discretion niya. Kung sasabihin pa, sige sabihin mo. Pero pag sinabi ng Presidente, that is my executive discretion. No one should tell the public what is the true state of my health. Partner, in every organization or company like kami, RMN, kami annual physical, kami. Diba, it's between the doctor lang and me, yung medical records ko. Yeah, That's very private. Yeah, tama private ba yun. Like for instance, diba, nagpa-annual check-up may ka. APE kami. Naka-sealed. Hindi. Ikaw lang ang pwede magbukas nun. Hindi pwedeng buksan ng boss mo yan. That is yung right to privacy mo yan. The medical records. Ay data privacy yan partner. Ganun. Hindi ka pwedeng pakialaman yung medical records mo kahit ang kumpanya nagbayad niyan. Kasi sabi dito ng kayubi natin, ayun,
privacy nga. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your